Sana ako eh. Magandang gabi ho sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. May dalas-dalas at wala po akong sasakyan ilang araw na. Kaya po medyo mahirap ang aking pagbiyahe pero ngayon ay nasasanay na ulit na magko-commute. Naglalakad-lakad na lang po ako sa Cali Ramos hanggang Kalsada. Sayang ang pamasahe, 20. Ang pamasahe pala sa GPB ay 12, tapos sa bus ay 61. Okay, salamat po sa Panginoon. Tunay na ang araw na ito ay para po sa kapurihan ng ating Diyos. At atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga awit, Psalm 119, mga awit, 119. At basahin po natin ang talata 9 hanggang 16. Talata 9 hanggang 16. Basahin po natin, basahin sa inyong Biblia, tayo po yung mananalangin. How can a young man keep his way pure? By keeping it according to your word. With all my heart I have sought you. Do not let me wander from your commandments. Your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I have told of all the ordinances of your mouth. I have rejoiced in the way of your testimonies, as much in all riches. I will meditate on your precepts and regard your ways. I shall delight in your statutes. I shall not forget your word. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Ikaw po ay Diyos na maluwalhati, banal at kapuri-puri, higit sa kaya naming banggitin at kaya naming sabihin. Kami, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyo pong harapan. Ako man, Panginoon, na iyo pong gamitin bilang tagapagsalita. Ang aking pong buhay ay makasalanan, Panginoon, subalit sa paglilinis po ng mayamang dugo ng iyong anak na si Jesus, ang siyang tangay kong pag-asa. Gamitin mo lamang ako bilang iyong tagapagsalita. Ikaw po ang aking maluwalhati at may taas sa aming pong pag-aaral na ito. At sa udyok po ng Santong Espiritu, Panginoon, ay aking pong hinihiling sa iyo na ito po ay magbago sa aming mga pananaw at pamumuhay. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Magta-timer po muna tayo. So, isang mahalagang tanong sa ating mga nakakilala sa Panginoon ay yung tanong po doon naririto sa kalaunahan natin. How can a young man keep his way pure? Paano ba mamumuhay ang isang yung pong salitang young man is a proverbial term na nangangahulugan na ito'y isang tao na nakakilala sa Diyos o isang tao na dapat na mabigyan ng karunungan o wisdom katulad ng pagkakagamit po sa Proverbs. Or a person na tinatawag natin na disciple ng Panginoon. So, ang lagi nating tanong is, paano mabubuhay ng dalisay? Dalisay, katanggap-tanggap, ang isang tao, paano siya mamumuhay para sa Diyos? So, ang title po ng ating pag-aaral is The Purity of God's People. Ang kadalisayan. At ito po ay ang kadalisayan po ng mga hinirang ng Diyos. At ito po ay mayroong 3 punto. So, pag pinag-usapan po natin yung salitang young man, kung nabanggit ko, ito po yung tinatawag natin na disciple. Ngayon, bilang isang iniligtas ng Panginoon, ay ang ninanais ngayon ng isang ligtas ay mamuhay siya ng dalisay sa harapan po ng Panginoon. Sapagkat siya isang taong nabago at nakikita niya na ang kasalanan ay lagi niyang kaaway sa kanyang katawan, sa kanyang kapaligiran, at sa kanya pong kaaway, ay nagnanais siya na mabago ang kanyang pamumuhay. At ito'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Bagamat ang salitang
pinag-uusapan natin ay hindi po ang tinatawag natin na perfection, kung saan kayo mamumuhay lang hindi ka na nagkakasala, kung hindi ka na namumuhay ng ayon sa iyong kalooban, kung hindi ayon po sa kalooban ng Diyos. Mayroon pa rin ang kasalanan, subalit hindi na po ito ang bagay na ating ikinabubuhay. Ano po? So, ito po yung unang epekto sa relasyon ng isang tao na nakakilala sa Diyos. Wala po siyang ibang source o pagkukunan ng karunungan upang mapadalisay ang kanyang buhay kung hindi magmumula rin ito doon sa nagbunga ng pakikinig niya ng pananampalataya. At ito po ay ang salita ng Diyos. Kaya pag binasa natin dito, makikita natin, wala siyang ibang pinagkukunan. Ano po, kung paano siya mabubuhay ng isang dalisay na tao. Hindi ang kaibigan, hindi ang pastor, hindi ang kanyang ministry, hindi ang kanyang kasama sa church, kung hindi yung panahon niya sa salita ng Diyos. Ano po? So, mahalagang malaman po natin ang mga bagay na ito sapagkat ito po ay ang kapabayaan po o our neglect sa debosyon o sa pagbubulay-bulay ng ating salita ay siya pong bagay na maglalayo sa atin sa Diyos. Maaring gumagampan tayo ng mga ministeryo, sumasama tayo sa Bible study, o kung ano man ang ating ginagawa, subalit kung wala po yung panahon na tayo ay tumitigil at nag-aaral ng salita ng Diyos, ang lahat po ng ito ay nagiging pawang bunga ng ating laman. At yun po ang ating iniingatan. Kasi kung hindi, dadako tayo sa isang bahagi ng tawag natin ay relihiyon. Okay? So, yun po yung mahalaga. Tandaan po natin na ang ating pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos ay ang siyang nagpapatibay at nagpatatatag ng ating relasyon sa Diyos. Ang relasyon ay hindi mananatiling isang masigla at masaganang relasyon kung ito'y walang komunikasyon. At ang ating paraan ng komunikasyon sa relasyong ito na nagpapayabong sa atin ay sa pamamagitan po ng ating panahon at oras sa pagbubulay-bulay at pananalangin ng salita ng Panginoon. Ano po? Sabi sa aklat ng Kolosa, kung ating pong mababasa, Colossians chapter 1, Colossians chapter 1, verse 9. Sabi po rito, sabi ni Pablo, for this reason, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will. Sabi, simula nung marinig namin ang inyong pananampalataya patungkol sa mabuting balita ng katotohanan, hindi na kami tumigil ng pananalangin kung kami mayroong pagkakataon na kayo ay mapuno ng karunungan, ng espiritual na karunungan at understanding o paglalapat nito. Upang nang sa ganon, so ito pong karunungan na sinasabi niya is yung karunungan na pagbubulay-bulay ng salita po ng Diyos kasi ang point of reference is the message of truth which is the gospel. Okay. Upang nang sa ganon, sabi niya, kayo ay lalakad o mamumuhay ng ayon sa nais ng Panginoon. Nagbunga ng unang bunga, pamumuhay na ayos ng Panginoon. Kalugod-lugod sa Kanya sa lahat ng inyong aspeto ng pamumuhay. Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng pamumuhay ng isang tao bilang trabahador, bilang anak, bilang ama, bilang asawa, ang lahat ng ito ay mayroong buhay na kalugod-lugod na para sa Diyos. Bearing fruit, ang sunod, nagbubunga ito ng mabubuting gawa at habang ikaw ay nagbubulay-bulay, patuloy pang yumayabong ang iyong karunungan patungkol sa Diyos. Ano po? Sa makatuwid, ang salita po ng Panginoon ay walang idinudulot, ay lalong nagdudulot ng higit pang karunungan habang ito'y ating binabasa. Naalala niyo yung ating pinag-aralan ni Hebrews 4:12. Ang salita po ng Panginoon ay buhay. Kung kaya't pag binasa mo ito ngayon in a given situation, sa isang sitwasyon, akma ito sa buhay mo, sa iba uling sitwasyon, akma pa rin siya sa buhay mo, sapagkat siya'y buhay. Ano po? Hindi natin siya kayang pigilan at siya'y mayroong talim na magkabilay talim sa isang tabak na magkabilay talim. At kanya pong nahihiwa maging ang mga bahaging hindi na po kayang hiwain. Okay, so ang tanong natin is, so, papaano tayo, how can a God's people
mabubuhay ng isang dalisay. So meron po tayong tatlong punto. Una, by preservation through His Word. Yung salitang by preservation or by guarding or by keeping, which is verse 9. Ang sunod po ay ang verses 10 to 11, by prayer devotion to the Word, by prayer / devotion to the Word. And third point po natin is verses 12 to 16 is by the practice of the Word. Ano po? So lahat po ng ito ay nakaikot at nakatuon doon po sa tinatawag natin na salita ng Diyos. So ang unang verse, ang sabi niya, by preservation through His Word, sabi niya, how can a young man keep his way pure? Actually, yung pong salita nitong pure is clean in a moral sense or righteous or living a blameless life. Ano? So pag sinabi natin blameless, hindi po ibig sabihin nito wala kang kasalanan. Ang ibig sabihin lamang nito is unimpeachable. You cannot be accused of anything. Okay? Na parang pag in-accuse ka, talagang hindi mo mapatunayan na ikaw ay Kristiyano in your manner of life. Yun po yung ibig sabihin nun. Okay? Yung salitang pure. Ang sabi po niya, actually ito po ay isang rhetorical question. Bagamat alam niya yung tanong, kanya po ni-stimulate yung kanyang sarili. Kung paano ba ako mabubuhay ng isang dalisay. Pero alam po niya yung sagot. Ang sagot niya is, keeping it according to thy word. Yung pong salitang keeping is the word taking heed, pagsunod, watching, panunood, guarding, pagbabantay, or preserving according to thy word. Okay? So ang unang sagot is, paano tayo mabubuhay ng dalisay? Sa pamamagitan ng preservation ng ating sarili sa salita ng Diyos. We will only be preserved by the Word of God. Wala pong ibang preservation ang tao. Tayo po mga Kristiyano, kung hindi ang salita po ng Diyos. Ito po ang mag-iingat, ito ang magbabantay, ito po ang magmamatyag sa atin, ang salita po ng Diyos. Ano po? Sabi po rito, ayon nga sa James 1:22-25, ano ang sabi sa James 1:22 and 25? So, basahin po natin. James 1:22-25. But prove yourselves doer of the word, and not merely hearers who delude themselves. Okay, hindi ka lang tagapakinig na dinadaya mo ang iyo mismong sarili. That is a reflexive pronoun. You are doing the action, but you are not taking it seriously. It causes damage on yourself. Bumabalik na may itong boomerang effect. So sabi niya, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. For once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. But the one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man will be blessed in what he does. Ano po? So makita po natin na yung pong salita ng Diyos is naririyan. So, there's no other way that the Holy Spirit will preside over a man, but a man whose life is guided by the Word of God. Yes, you are saved. Yes, the Holy Spirit is residing in you. But is it residing in our lives? Oo, nananahan siya dyan. Pero siya ba ang nangunguna? Kung siya'y mangunguna, paano siya mangunguna kung hindi mo alam ang kanyang mga alituntunin na mula sa salita ng Diyos? So, ang mangyayari sa atin ay, baka naman ito ang gusto ng kalooban ng Diyos sa akin. Baka naman itong gagawin ko'y ganito. Baka naman, ang sabi po ng James is, kung ikaw ay doer and not a hearer, you will be blessed in what you do. Ano po? So makikita po natin na meron talagang purifying effect po ang salita po ng Panginoon sa oras na tayo po ay nagbababad at naglalaan ng oras para po dito. In John 17:17, sabi mismo ng Panginoon, this is the word of God that sanctifies, what is it?
the word of truth. Sanctify them by truth. Your word is truth. Ang katotohanan, sapagkat katotohanan lamang po ang dumadalisay. Bakit? Ito ang sumasalangsang sa ating maling kaisipan. First, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Anong sabi? All scripture is God-breathed. Nung sinabing all, it is the scope of the scripture. Nung sinabing God-breathed, it is the nature of the scripture. Ano po? Nung sinabi naman po na it is beneficial, okay, o all scripture is profitable. So, ito naman po yung benefits of the scripture. Sabi niya, for doctrine, that is, it teaches us what is right. Kaya may doctrine. For reproof, teaches us what is not right. Diba ba? Okay. For correction, teaches us how to make it right. And then, for instruction, teaches us how to keep it right. So lahat makikita natin na ang salita ng Diyos, lahat ito, ang hangad nito is turuan tayo ng tama, itama ang ating mali, turuan tayong mamuhay ng tama, at turuan tayong manatili sa tama. Ano po? Kaya po, preservation through His Word, how can a young man keep his way pure? Ano po? Sabi po, by keeping it according to thy word. So, by preservation through His word. Now, tinanong ulit tayo, so how can God's people keep His way pure? By prayer or / devotion to the word. In verses 10 to 11, ano po ang sabi diyan? With all my heart, I have sought you. Do not let me wander from your commandments. In verse 11, your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. So, ano yung organ diyan na tinutukoy diyan? Na nagiging pinakasentro ng isang tao. Ito yung puso niya. Ano po? Yung kanyang puso. So, by prayer and devotion to the word, sabi niya, with all my heart, I sought thee, do not let me wander from thy commandments. So, unang sinasabi is the integrity of the heart. Kasi, all my heart, with all my heart. So, pag pinag-usapan natin na the integrity, we are talking about integers, which means whole number, not fraction. Kaya sabi niya, papaano ko ba mapapanatiling dalisay ang aking puso? Sabi niya, buong puso kong hinahanap. Buong puso kong hinahanap ang iyong mga utos. Alam niyo mga kapatid, tayo, ayaw natin ng may nautos sa atin. Kaya pag binabasa natin ito, there is somehow, in the back of our mind, bakit ba nito gustong-gustong may nautos sa kanya? Kagaling nga at wala. Ay hinahanap pa niya. Hindi po ba? Now, kailangan nating alalahanin na ito po ay sinulat ng psalmist, ng psalter, kung saan meron po siyang relasyon sa Diyos. Sila po yung mga Hudyo na nag-reveal ang Diyos sa kanila kung sino ang Diyos. Samantalang ang iba nilang mga kasama o kalaban na mga lahi katulad ng mga Amorites, Canaanites, Jebusites, sila naman ay naghahanap ng Diyos na kanilang ginawa. Kaya sila po ay napakapalad. Sabi nga, historically speaking, sila po ay mga taong sinasabi natin na napakapalad sapagkat sabi sa aklat ng Deuteronomy, pinili ko kayo kasi gusto ko kayo. Hindi dahil sa kayo'y marami, kayo'y malakas, kung hindi gusto ko kayong piliin at gusto kong ihayag ang aking sarili sa inyo. Now, kung yan po ay sinabi ng isang Diyos na lumikha ng langit at lupa at lumikha din sa iyo at hindi nasasakop ng isang panahon, hindi nagbabago, abay kay sarap pong pakinggan na ang Diyos na ito ay pumili sa kanyang abang nilikha. Kaya, dahil po siya ay giliw na giliw sa Diyos, hinahanapan niya ng buong puso, ano pa ang nais ng Diyos sa akin? Bakit po? Sapagkat hinahanap niya na may sulok pa ng kasalanan sa kanyang puso. Ninanais niya na linisin ito ng Diyos upang siya maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Hindi po siya isang taong kampante. Hindi po siya isang taong kampante kasi ang pinag-uusapan dito is
purity. Pag pinag-usapan natin yung salitang purity, yun po yung tinatawag natin na isang bond paper na wala kahit isang tuldok na kasalanan. Okay, so sabi po niya dito, is with all my heart I sought thee. Do not let me wander from thy commandments. Talking about the integrity of the heart. The wholehearted seeking of the Lord. Hinahanap niya. Pero saan niya ito hinahanap? Not in any place, not in anyone, but sa salita rin ng Diyos alone and only. Ito rin ang magsasalangsang sa kanya. Abi, kahirap ganun, may binabasa ka, bakit ayaw ng tao sa salita ng Diyos? Kahit sabihin nila na, alam mo yung salita ng Diyos, di man ako naniniwalang salita ng Diyos yan. Para lang yung mga fairy or something like a myth. Pero bakit pag binabasa nila, ayaw nila itong basahin? Sapagkat may kapangyarihan itong sumalangsang sa pagkatao ng isang bumabasa dito. Siya'y makapangyarihan at buhay. Di po ba? Bakit pagkadala mo Aesop's Fable, walang nagagalit sa iyo? Bakit pagdala mo ang ibang mga kung saan ikinukumpara nila ito? Sapagkat ito po'y buhay na salita ng Diyos. At ang katunayan na ito ay salita ng Diyos, nagagalit ang tao pag naririnig nila ito. Okay, so yan po yung sabi. Then, narito po ang isa pa po. Sabi niya in verse 11, Thy word I have treasured in my heart that I may not sin against thee. So makita naman din dito yung una, yung integrity, dito naman yung intensity. Yung intensity ng kanyang puso. Wala na akong ibang kayamanang pinakamahalaga sa puso ko kung hindi ang iyong salita, Panginoon. Sapagkat pag ito'y nasa puso ko, ang kasalanan ay aking hindi nagagawa. So anong nakikita natin dito? Nakikita natin yung tinatawag natin na the holiness of and the purity of the Word of God. That if you keep it in your heart, ano po, yung kasalanan po. Ano, kasi bakit? Whatever you treasure in your heart, your mouth speaks. Kaya pag ang kwentuhan natin, pag bulalas pa lang ay iba na, ano ang laman ng puso? Ay lumalabas, sumasagana lamang po yan, galing sa bukal. Alangan namang may bukal ng tubig, pag sahod mo yung soft drinks. Hindi pwede, ano? So, pagpasok, nagkita yung mga magkakapatid, ay, alam mo, yung siya, ganyan. Anong laman ng puso mo? Hindi mo lang sabihin, purihin ang Panginoon, tayo nakadalo, magkakapatid, kita tayo. Ano po? So, yun po yun. Kailangan nating makita. It is in the intensity of the heart. Gaano ka-intense? Kasi yung po salitang the treasure is, I treasure it up, I hid it in my heart. Itinago ko talaga ang salita mo saan? Sa puso ko. Kasi itong pusong ito yung gagalaw sa buhay ko. Ito yung magkukontrol sa akin. Okay. So, and then, tayo po ay dadako sa verses 12 to 16. So, how can God's people keep His way pure? By practice of the Word. Sabi po rito ay, Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. Ako naman, pinupuri pa niya ang Panginoon para sa utusan o para malaman niya kung ano pa ang mga masasamang sinasabi ng salita laban sa kanya upang siya'y maging dalisay. Mahirap pong panalangin niya, mga kapatid. Pinapanalangin ba natin sa Diyos na dalisayin mo ako? Pag tayo po ay nagkakaroon ng prayer request na pabanalin nyo, kabanalan, maghanda po tayo. Sapagkat yan talaga ang hangad ng Diyos sa atin. At dadaan po tayo sa mga pagsubok upang pabanalin tayo ng Diyos. Ano po? So, teach me thy statute. There's a desiring to be taught. Ano? Nagnanais siya'y turuan pa. Meron siyang pagnanasa na turuan pa siya ng Diyos. Kasi wala pa pong akong nakikilalang theologian na namatay na ang sabi niya, ay, salamat, alam ko na lahat ng salita ng Diyos. Wala pong ganon. Ano? The more you come to know the Word of God, the more you come to know, lalo mong malalaman na kailangan mo pa na matuto. Ano po? Sabi nga po ni Paul is, that I may know Him. Ano? In the power of His resurrection. Lalo ko pang makilala si Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Okay?
after how many years na si Paul po ay nagtuturo na. So the point of this verse is the desire to learn more of God's law. Gusto ko pang matuto ng salita. But a teachable spirit begins with a proper regard for God. Kaya ang sabi niya, purihin ka o Panginoon ko. Turuan mo pa ako. Bakit? Sapagkat ang kanyang pinupuri, alam niya na pag siya'y tinuruan, ito ay para sa kanyang kapakinabangan. Okay? And then verses 13 to 14, with my lips I have told of all the ordinances of thy mouth. I have rejoiced in thy way of testimonies as much as in all riches. So ito naman po ay devotion on his testimonies and words. Sabi po niya, with my lips I have told, I have recount, sa pamamagitan ng aking labi, ay aking binibilang. Aking isinasa isip ang lahat ng iyong utos na nagmula sa iyong labi. So ang tingin niya, pag binabasa niya ito, nagsasalita ang Diyos sa kanya mismo. Niya sabi, ay, ako ba naman oras na? Ayos na nga ako? Ano po? Ang alam niya, pagka binuksan niya ito, nagsasalita ang Diyos sa kanya. Upang madalisay ang kanyang puso. Nakakatuwa po ito kasi isa po isang tao na humaharap sa Diyos na ang ramdam niya sa kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat sa Panginoon. At humihingi siya sa Diyos na ang kagalingan ng kanyang hindi pagiging karapat-dapat magmumula rin sa kanya upang siya'y maging katanggap-tanggap. Ano po? Sabi niya, I have rejoiced in thy way of thy testimonies as much as in all riches. Yung salita mo, Panginoon, talagang nagdiriwang ang puso ko. Hayinan man ako ng napakaraming kayamanan, mas ninanais ko pa rin ang iyong salita, Panginoon. There is a devotion in the Word of God. Ano po? So sabi po niya na in Psalm 19:10-11, they are more desirable than gold. Yes, much fine gold, sweeter also than honey, and the drippings of the honeycomb. Moreover, by them the servant is warned. In keeping them, there is a great reward. Looking forward for the great reward than anything this world can offer. Ano man ang kayang ibigay ng mundong ito? No! Wala niyang kakayanan sa pangako ng Diyos na gantimpala mula sa kanyang salita. At ito ay totoong magaganap. Tumitingin siya sa malayo kaysa sa malapit. In Proverbs 8:10, take my instruction and not silver, and knowledge rather than the choicest gold. So yung pong salita ng Diyos, ano po, ng kanyang. And then in verses 15-16, I will meditate on thy precepts and regard thy ways. I shall delight in thy statutes, I shall not forget thy word. That is delighting and meditating in God's commandments. So desiring to be taught, devotion on his testimonies, and delighting and meditating in God's commandment, that is the practice of the word. Paano natin pinapractice yung salita ng Diyos? Sabi po ito, delighting and meditating. Yung po salitang, I will meditate on thy precepts and regard thy way is this. Lagi kong pagbubulay-bulayan. Sa katunayan, ang ibig sabihin po nito is, yung salita ng Diyos ay lagi kong ibinubulong sa aking sarili. Yun po yung ibig sabihin ng meditate. Kaya mahalaga yung memory verse sa umaga. Dala mo sa maghapon dahil susubukin ka ng kaaway. So you meditate, binubulay-bulay mo yung salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin. And then I shall delight. Oh, ito maganda ito. What is your delight in the whole day? Cellphone? Ang salitang delight is the word entertainment. How do you entertain yourself? How do you let your time pass by? Sige, magsuri tayo. Paano natin pinapalipas ang maghapon? Marta-marta ba tayo? Ako, napakadami kong ginagawa talaga. Mamaya na ako magbabasa ng salita ng Diyos. Pag napaupo, napa-cellphone, parang wala rin ginagawa. So how? Sabi niya, I shall delight in thy statutes. Alam niyo kung iniligay na po niya sa kanyang puso na pinakamalaking kayamanan
ang salita ng Diyos, nangangahulugan na dito na umiikot ang sentro ng kanyang buhay kasi ito ang kanyang kayamanan. Kung kaya't ito na rin ang kanyang kaaliwan at kinagigiliwan, ang salita po ng Diyos. Ay sabi niya, aking kinagigiliwan ng iyong mga utos at hindi ko ito kailanman nakakalimutan. Kung hindi natin nakakalimutan ang salita ng Diyos, alam natin na ang salitang hindi natin nakakalimutan ang nagpapadalisay sa puso ng isang taong iniligtas ng Diyos. Kaya ang hamon po lagi sa atin mga kapatid ng salita po ng Diyos is mapadalisay po tayo. Sa paanong paraan? By preservation through His Word, by prayer and devotion to the Word, and by delighting and meditating in God's commandments. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kami nagpupuri. Udyukan mo kami ng Santong Espiritu. Panginoon, na magkaroon kami ng oras na ilalaan para po sa pagdidibusyon at pananalangin. Kagaya po ng pagkain, may oras siya sa umaga, sa tanghali at sa hapon. Maraming bagay na aming ginagawa, may oras. Subalit bakit parang ang pagbubulay-bulay at pananalangin ay walang oras at kung anong oras na malaya. Kaya Panginoon, kung wala po kaming commitment, we can never be pure, Lord. So help us, Lord. Tulungan mo po kami sa lahat ng ito. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen.